So ayan guys, hello. Welcome to my YouTube channel. So may tanong. So bawat tanong nyo, vlog na lang natin, no, para may upload tayo. So paano nga ba daw ako magpatubo, no? Ang pagpapatubo naman guys, depende talaga. Ibig sabihin ng tubo, ito yung pinapatong nyo bawat produkto, diba? Sa inyong sari-sari store. Depende kasi yan guys. Kasi ako guys, panggabi lang talaga yung aking bentahan dito. Minsan umabot nga ako ng hapon na nagbubukas guys. Kasi nga pang madaling araw talaga yung duty ko, diba? Yun, hanggang madaling araw talaga guys. So sa tubuan naman guys, 20% talaga ang pinapatong talaga ng bawat produkto. So halimbawa, nabili mo si product ng 6.50. Yan, 6.50 plus 20%. So 8 pesos mo siya ibibenta kasi round off. Yan, sa mga ano yan, sa mga sitchirya, mga ganon. Kasi di ba, karamihan sa sitchirya, minsan pa nga umaabot pa tayo ng 20 plus percent guys ang mga bawat produkto natin. So magbibigay lang ako sa inyo ng estimation na tubuan dito. Halimbawa, ayan, yung mga red horse na yan, plus 10 yan, depende 15, plus 15, plus 10, kasi kung ano yung mabentang produkto, tandaan nyo to medyo babaan nyo na hindi kayo malulugig, no? Depende yan guys. Kumbaga kasi, ganito yan. Kung marami kayong produkto, pwede nyong babaan. Depende kasi sa status ng sari-sari store nyo. Kung utang ba yan, or sarili nyong puhunan, or nagre-renta kayo. Kaya iba-iba yung, kaya hindi natin naman sisisi yung mga ibang sari-sari store, medyo pricey yung paninda nila. Kasi nga, may tinatawag sila ng mga obligasyones, may mga binabayaran sila. Ayun. So, kayo pa rin ang masusunod sa presyo nito. Etong mga sasabihin ko is estimate lang na tubo. Halimbawa, ang tubuan ng mga RC na yan is 5 per cases. So meron kang, di ba 24 yan, no? 24 times 5, so may 120 ka lang dyan kung 5 mo pinapatubo yung mga RC na yan. So ganun lang guys, sa may vinegar, ano naman, yung mga ganito, 2 pesos lang yan. Yan, 2 pesos lang ang mga ano yan. Yan. Kaya ang katotohanan sa pagninegosyong sari-sari store, malaki yung ipupush mo na puhunan, pero ang totoo niyan guys, kapag hindi ka marunong mag-budget, no? Kapag hindi ka marunong mag-budget sa sari-sari store mo, mawawala, mapaplush yung mga ano mo, pampuhunan mo. Dapat, ako ang ginagawa ko talaga, nililista ko guys. Kung baga nililista ko, yung pasok ng delivery ko guys, yung sales ko nililista ko guys, kasi para malaman mo kung saan napupunta ba talaga yung binibenta ng sari-sari store mo, sa expenses, pati expenses guys kasama yan. Kasi huwag kang magre-record kung hindi mo kasama expenses, kasi kasama yan sa bibilangin. Kasi lumalabas na pera yan, di ba? Labas, pasok nga yung pera para ma-monitor mo. Ayun yung pinaka-suggest ko sa inyo, kasi sa magsi 7 years ko sa sari-sari store guys, inaamin ko, utang talaga tong puhunan ko. Ayun. Pero yun sa way ko na paggagawa, kahit sumakit yung ulo ko, kailangan kasi para mapigilan mo guys, yung paggasta ng puhunan. Hindi mo nalalaman, nagagasta mo na pala yung puhunan ng sari-sari store. Kaya I suggest, kung mangungutang ka or sa iyo naman yung ano na po na yan, maglista kung kaya mo. Hindi, walang sapilitan guys. Kasi eto guys is nagpapakita ka ng wait lang. Andun yung mga, so ayan yung mga mga laging bumibili nito guys. Ayan siya. Iba-iba. Kasi ang pinaano ko sa kanila guys, iba-iba. Kasi paano naman yung iba pa hindi mabigyan, di ba? Kailangan iba-iba para lahat matikman nila. Keme. Ayun no, tawa ng tawa to. Ito si Miss Tawa. Si Tawa ng Bayan. Wait lang. Ito yung cute na baby, oh. Ayan. Hi cute. Ayan. Di ba? Sige na. Bye-bye na. Yun nga guys. May bumili lang. So, ayun lang sinasabi ko sa inyo. Dahil sa lahat naman talaga ng negosyo guys, may record. Hindi pwede kasing ano, kaya minsan
Kaya ito napapansin ko, kaya minsan yung ibang sari-sari store, hindi na nila natatrack, kaya nalulugi sila. 'Di ba? Doon na lang kuha ng kuha. Doon na lang kuha ng kuha. Si anak mo, doon lang kuha ng kuha. Si Dan, kuha ng kuha. Kailangan may tracking ka rin, may estimation ka rin kung paano, kung saan, no? Kung saan napupunta yung pera mo, guys. Kasi ang hirap ng puhunan talaga, sinasabi ko sa inyo. Tapos, yung iba pa dyan, akala nila, ang dami mong paninda, akala nila dami paninda. Pero hindi nila alam kung paano mo naligom yung pera na yun, di ba? Eh tulad ako talaga, nag-iingat kasi ako, guys, kasi nga, utang yung pampuhunan ko. Kaya binabudget ko talaga kung ano lang talaga yung kailangan ko sa amin, ayun lang. Hindi ko pwedeng abusuhin yung meron ako ngayon, no? Kasi naranasan ko na yung days, yung bigay ako ng bigay, ganun. Eh nung ako naman ang nawalan, wala na rin sila. Ayun ang reality talaga ng buhay, guys. Kapag nawalan ka, hindi ka nakilala ng mga yan. Konti na lang yung tutulong sa'yo, guys. Kaya mas maganda kung meron ka ngayon, i-budget mo, ayusin mo, gamitin mo sa tama. Para sa akin, ganun, guys. Para ngayon, continuous siya. Ang ingay, guys. Ganun yung strategy sa pag-handle ng negosyo. Hindi porket na meron ka ngayon, aabusuin mo na lahat, yan, gagawin mo na lahat, ganun. So, sinasabi ko to based on my experience kasi nagawa ko na rin yung mga yun, guys, na nagkaroon ako, naabuso ko yung pera ko, kung saan sana napadpad, o diba? Ayun yun. Kasi dahil sa mga pagsubok ko sa buhay, matututo ka talaga, guys. So, ayun ang mga patong-patong ko dyan. Like to. Yan, 5 pesos yan. Mga ganyan, basta mga drinks, 5 pesos. Ay, si kuya, oh. Pa, ano yung Beshiwa? So guys. So ayun yung guys. Dapat i-handle mo yung pera mo. Hindi porket marami kang pera sa ngayon, hindi na mauubos yan. Nako, araw-araw yung expenses. Sinasabi ko sa inyo. So ayan. At saka sa mga sigarilyo ko guys kasi mga pa yan, old stock pa yan. So, ang bentahan ko talaga sa Marlboro is 10 pesos. Camel, 6.6. Ayun. Ayun na po. So, ganun lang yung pagpapatubo, guys, no? Depende yan sa inyo, no? Sa area nyo, sa binibilihan yung supplier, kaya ganun. Tapos, depende rin yan kung gaano kadami yung stock nyo, no? So, ganun yun, ang estimation, no? Basta 20% ang markup talaga ng retail price, no? Comment down below, i-correct nyo rin po ako, ha? Hindi po ako nagmamagaling dito sa vlog na to, guys. Correction nyo lang din ako. So, ganun. Kapag maraming stock, pwede nyo babaan, depende po sa inyo. Huwag naman sobrang baba kasi meron kayong tinatawag na pangbayad sa kuryente, charges, di ba? Ayun lang po yung vlog natin for today. Ayan po yung aking sari-sari store, guys. Paano ang magpatubo? Lima-limam sa mga ganyan ko, konti lang na may alak ko, 20% yan, guys. So hanggang dito na lang, guys. Ito po yung vlog natin for today. Please like, share, and subscribe, guys. Bye bye, guys. Mama.